Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 916. Pagkolekta ng mabangis na espiritu. Ang biglaang paglitaw ng nakasisilaw na liwanag ay halos natabunan ng sikat ng araw mula sa kalangitan. Napakaraming tao ang natigilan dahil sa hindi inaasahang pagbabagong ito. Maraming nababahala na mga tingin ang itinapon sa langit. Ang kamao ni Xiaoyan ay nakipag-ugnayan sa mabangis na espiritu. Gayunpaman, ang kakaibang kinang na nagmula sa kulay puti na singsing ay parang isang hadlang na ganap na hamarang sa nakakatakot na puwersa sa kamao ng mabangis na espiritu. Pagkatapos nito, isang alon ng malakas na puwersa ng pagsipsip ang lumabas mula rito. Biglang lumitaw ang puwersa ng pagsipsip ngunit ito ay napakabilis at malakas. Para lang itong whirlpool na umiikot sa hindi kapani-paniwalang bilis. Ang pinagmulan ng pag-ikot ay ang maliit na singsing na puti ng nyebe. Kakalabas pa lang ng suction force ng puntiryahin at takpan ang mabangis na espiritu, na nagpakalat pa rin ng karahasan. Sa sandaling ito, nagsimulang magpakita ng takot ang mabangis na espiritu na orihinal na may layuning pumatay. Nanginginig ang katawan nito habang sinusubukang tumakas sa rehiyon ng lakas ng pagsipsip. Ang kahabag-habag na tili na ibinubuga mula sa mabangis na espiritu ay naglalaman ng kabaliwan at takot. Gayunpaman, hindi nagtagumpay ang layunin ng mabangis na espiritu na makatakas. Si Tian Wu Zunzi sa loob ng ring ay tila may buong layunin na makuha ito. Isang hindi pangkaraniwang malakas na liwanag ang sumabog at ang lakas ng pagsipsip ay lumaki ng ilang beses. Ang mabangis na espiritu ay nagsimulang magpalabas ng mga alon ng takot na sigaw. Ang katawan nito ay parang mabangis na hayop na idiniin sa ilalim ng bato habang nagpupumilit na tumakas. Bukod sa nakaramdam ng saya sa kanyang puso, hindi sinasadyang nakaramdam din si Xiaoyan ng pagkabigla habang pinagmamasdan ang mabangis na espiritong ito na palapit ng palapit sa ring sa kabila ng pagsisikap na makatakas. Hindi inaasahan na si Tian Wu Zunzi ay nakapagpakita ng ganoong kasanayan sa kanyang kalagayan. Tila may tinatago siya kay Xiaoyan. Hindi bababasa, siya ay walang anumang kakayahan upang protektahan ang kanyang sarili tulad ng sinabi niya. Kailangang aminin ni Xiaoyan na mahihirapan siyang pigilan ang isang espiritu sa klase ng Daozang sa napakadaling paraan. Bagaman, hindi maibubukod ng isang tao ang ilang kakaibang kasanayan sa pakikitungo sa mabangis na espiritu na taglay ni Tian Wu Zunzi, ang anumang uri ng pamamaraan ay nangangailangan pa rin ng ilang kakayahan sa pag-iingat sa sarili. Bagamat si Tian Wu Zunzi ay maaaring mukhang nasa mahinang kondisyon, ang sinumang maglalakasloob na magpahayag ng masamang intensyon sa kanya ay malamang na makita na ang malas ay ang kanyang sarili. Habang ang kaisipang ito ay nananatili sa puso ni Xiaoyan, si Protector Zuan sa kalangitan ay may naramdaman din tungkol sa sitwasyon ng mabangis na espiritong ito. Agad siyang nagpakawala ng galit na galit habang pinapalitan ang seal na nabuo ng kanyang kamay. Ang makapangyarihang espiritual na lakas ay lumabas mula sa itim na fog. Ang paglaban ng mabangis na espiritu ay naging mas malakas sa pamamagitan ng Protector Zuan. Sa huli, nagsimula itong unti-unting umatras mula sa hanay ng puwersa ng pagsipsip. Xiaoyan, bigyan mo ako ng kamay. Ang malakas na liwanag ay patuloy na sumabog mula sa singsing. Gayunpaman, sa harap ng paglaban ng dalawang Daozang, maging si Tian Wu Zunzi sa huli ay hindi nila nagawang labanan. Isang boses ang sumunod na tumunog sa puso ni Xiaoyan. Nanikip ang puso ni Xiaoyan nang marinig ito. Bagamat nakita niyang medyo nagpigil si Tian Wu Zunzi, hindi pa rin siya mapapantayan sa kombinasyon ng mabangis na espiritu at Protector Zuan. Mabilis niyang tinanong, "Paano kita matutulungan? Ilipat ang iyong espiritual na lakas sa ring." Si Tian Wu Zunzi ay walang sinabing hindi kailangan sa kritikal na sandaling ito habang siya ay mabilis na sumagot. Seryoso ang ekspresyon ni Xiaoyan habang tumatango. Bahagyang napapikit ang kanyang mga mata nang kumalat ang isang malakas na espiritual na lakas mula sa pagitan ng kanyang mga kilay. Agad itong sumulpat sa puting nyebeng singsing sa walang tigil na paraan. Ang orihinal na medyo sinaunang singsing na jade ay nakuhang muli ang orihinal nitong puting kinang dahil nagbuga ito ng mahinang kinang. Sa suporta ni Xiaoyan, ang lakas ng pagsipsip na lumabas mula sa ring ay agad na namultipli ng ilang beses. Pagkaraan lamang ng ilang hakbang pabalik,
Ang mabangis na espiritu ay sumuresure sa ilalim ng puwersa ng pagsipsip na sumabog. Unti-unting sumubsob ang katawan nito pasulong. Gayunpaman, sa sumunod na sandali, nagmamadali itong nagpanatili ng kakaibang tindig at buong lakas na lumaban. Sa sandaling ito, kalahating metro lang ang layo nito mula kay Xiaoyan. Masengot pa nga ni Xiaoyan ang mabangis na karahasan na inilabas ng katawan nito. Bastos. Ang itim na fog sa paligid ni Protector Zuan sa kalangitan ay umikot ng matindi. Bahagyang ipinakita nito ang galit na mukha ng gulat. Ang kakaibang puwersa ng pagsipsip ay may napakalakas na epekto sa espiritual na lakas. Kahit na pagkatapos makipagkapit kamay sa mabangis na espiritu, natitiis lamang ni Protector Zuan ang labanan. Higit pa rito, ang ganitong uri ng pagkapatas ay unti-unting naging pabor kay Xiaoyan nang bigyan niya ang singsing ng higit na espiritual na lakas. Ang eksenang ito sa langit ay hinihigop din sa mga mata ng lahat ng nasa ibaba. Agad namang natigilan ang mukha nilang lahat. Hindi nila alam kung ano ang nangyayari sa malakas na liwanag. Gayunpaman, naririnig nila mula sa medyo naguguluhan at galit na boses ni Protector Zuan na ang kanyang kasalukuyang sitwasyon ay hindi masyadong maganda. Marami sa puso ng mga tao ang nakadama ng walang katotohanan na pakiramdam kapag naiisip nila ito. Dalawang eksperto ng lakas ng Dao Zhang ang aktwal na minamanipula ng isang maliit na Dao Huang brat. Bagamat alam ng lahat na si Xiaoyan ay iba sa isang ordinaryong Dao Huang, ang mabangis na espiritu at Protector Zuan ay parehong tunay na piling Dao Zhang kahit gaano pa ito sabihin ng isa. Kung magkahawak kamay silang dalawa, malamang na walang sino mang naruroon ang maglalakas loob na tumapik sa kanilang dibdib at magsasabing kaya niyang makipaglaban sa kanilang dalawa ng mag-isa. Sa sandaling ito, isang bagay na kahit ang mga elite na Dao Zhang na naruroon ay hindi magawa ay ginagawa nitong nakaitim na damit, binata sa kalangitan sa harap ng mga mata ng lahat. Hindi pinahintulutan ng eksenang ito ang sino man na hindi makaramdam ng pagkabigla sa loob ng kanilang mga puso. Ang ekspresyon ni Han Feng sa sandaling ito ay hindi likas na pangit. Ang malamig na ngiti na lumabas kanina dahil sa pagmamataas ni Xiaoyan ay unti-unting tumigas mula nang lumitaw ang malakas na liwanag. Kahit gaano pa niya iniisip ay hindi niya maisip kung ano ang maaasahan ni Xiaoyan para harangin ang mabangis na espiritu at Protector Zuan. Alam ni Han Feng na napakalakas ng Fire Lotus Dao technique ni Xiaoyan. Gayunpaman, ang huli ay malinaw na hindi gumagamit ng ganoong uri ng Dao technique sa sandaling ito. Gayunpaman, ang hitsura ni Protector Zuan at ang mabangis na espiritu naging sanhi ng unti-unting paglubog ng kanyang puso. Ang labis na kumpiyansa mula kanina ay makabuluhang nabawasan. Si Mo Tianxing sa gilid ay sumulyap kay Han Feng nang hindi nag-iiwan ng bakas. Isang masiglang ekspresyon ang bumungad sa kanyang puso. Matagal na niyang sinabi na hindi magagamit ng isang tao ang sentido komon upang mahinuha kung ano ang gagawin ni Xiaoyan. Kung ang isa ay naging kaaway niya, ang iba't ibang hindi inaasahang pagbabago ay magdudulot ng kahirapan sa pagtatanggol. Sa totoo lang, isang hula ay lumitaw na sa kanyang puso nang magpasya si Xiaoyan na makipagkita sa mabangis na espiritu at Protector Zuan. Sa kanyang pangunawa kay Xiaoyan, ang pagkilos ng walang iniisip ay hindi isang bagay na gagawin ng maingat na taong ito. Mabuti na lang at hindi ako nasangkot. Hihihi. Dapat ituturing na lang ito ng matandang ito ang panonood ng palabas. Pinakamabuting iwasan ang pagsali sa ganitong sitwasyon kung saan hindi kilala ang mananalo. Ang mga yapak ni Mo Tianxing ay dahan-daang umatras habang siya ay tumatawa sa loob ng kanyang puso. Ang posisyon na ito ay hindi malayo sa pader ng bundok. Magagawa niyang umalis sa unang pagkakataon kung may mangyari na hindi inaasahang pangyayari. Ang maingat na matandang ito ay talagang isinasaalang-alang pa rin ang kanyang landas sa pag-urong kahit na sa ganoong sandali. Siya ay talagang karapat-dapat na maging isang tusong matandang Zoro na nabuhay ng maraming taon. Old Yingshan. Gawin mo. Patayin si Xiaoyan. Isang malamig na sigaw na puno ng hangarin na pagpatay ang tumunog sa tents na ito. Kaagad, ang figure ni Han Feng ay biglang bumaril sa langit at lumapit kay Xiaoyan sa isang iglap. Ikinuyong niya ang kanyang kamao at isang matalim na longsword na pinagsama-sama mula kay Dao Qi ang lumabas mula rito.
Nanginginig ang longsword, may dalang malinaw na swordham habang marahas itong tumusok patungo sa leeg ni Xiaoyan. Ham! Kakagalaw lang ng longsword ng isang malamig na ungol ang tumunog sa tabi ng mga tainga ni Hanfang. Isang maganda at gumagalaw na figure ang lumitaw sa tabi ni Xiaoyan. Nakalahad ang kamay niya at agad nitong hinawakan ang longsword. Pumutok ang kulay abo na hangin at isang malakas na lakas ng corrosive na agad na nasira ang longsword sa kawalan. Pagkatapos nito, isang palad ang tumama. Gumagalaw ang hangin kasabay ng palad at isang sinulid ng mahinang baho ang lumitaw kasama nito. Ang hanging ito ay lumipad patungo sa Hanfang, na tila ganap na walang anumang lakas. Mataimtim ang ekspresyon ni Hanfang habang nakaharap sa tila walang lakas na palad. Ang kanyang mga daliri sa paa ay dumaikit sa walang laman na hangin habang ang kanyang katawan ay mabilis na nag-flash pabalik at umiwas dito. Sinira niya ang kanyang mga mata sa ilalim niya, para lamang makita na ang Old Yingshan, na medyo mabagal kumilos, ay naantala rin ni Su Chen. Ang kanyang puso ay hindi sinasadyang naglabas ng sumpa. Sinaktan at pinilit ng Little Fairy Doctor si Hanfang pabalik ng isang suntok sa isang pagkakataon. Hindi siya humakbang at umatake. Sa halip, tumabi siya kay Xiaoyan. Ang kanyang malamig na tingin ay nanatiling nakalok kay Hanfang. Ang puting damit ng Little Fairy Doctor ay malumanay na kamandat habang siya ay nakatayo sa walang laman na hangin. Ang kanyang kaakit-akit na figure ay malabo na nakikita sa ilalim nito, na lumilitaw na medyo kaakit-akit. Ang kanyang mahabang buhok na malanyebe ay umaabot sa kanyang makitid na baywang, isang baywang na kayang bilugan ng isang braso. Sa pamamagitan ng pagsasama nito sa kanyang kulay abo-lilang mga mata, isang hindi pangkaraniwang mahiwagang alindog ang biglang lumitaw at nagdulot ng kakaibang pagkislap sa mga mata ng napakaraming tao. Ang mahiwagang alindog na ito, gayunpaman, ay naging sanhi ng labis na galit ng kasalukuyang Hanfang nang lumitaw ito sa kanyang mga mata. Malinaw niyang naunawaan na ang Little Fairy Doctor ay medyo mas malakas kaysa sa kanya. Sa kanyang pagprotekta kay Xiaoyan, magiging mahirap para sa kanyang pag-atake na magtagumpay. Nang mag-isip siya hanggang sa puntong ito, maitatapon lamang ni Hanfang ang kanyang tingin sa lugar kung saan naroon si Protector Zuan. Sa kasalukuyan, ang tanging magagawa niya ay ang pag-asa na mapipigilan ng huli ang hindi pangkaraniwang taktika ni Xiaoyan. Kung hindi, ngayon, isang nakakatakot na mababang dagandong ang ipinadala mula sa loob ng kumpol ng itim na fog matapos ang pag-iisip na ito ay dumaan sa puso ni Hanfang. Kalokohan, anong balak mong gawin? Agad na nanlamig ang puso ni Hanfang nang marinig niya ang dagandong na ito mula kay Protector Zuan. Ang kanyang tingin ay dumudulas patungo kay Xiaoyan, tanging ang mabangis na espirito sa kanyang harapan ay mabilis na lumalapit sa kanya. Pagkatapos nito, isang nginunguyang tunog ang lumitaw. Ang espirito ay nasisipsip sa isang puting kulay na singsing sa kamay ni Xiaoyan sa ilalim ng matinding liwanag na iyon. Yung singsing ba ang gumagawa ng trick na ito? Agad na nagulat ang puso ni Hanfang nang tumingin siya sa singsing. Gayunpaman, sa kanyang lakas, mahirap para sa kanya na maramdaman si Tian Wu Zunzi na nakatago sa loob nito. Makikita ng isang tao ang itim na fog sa paligid ni Protector Zuan na umiikot ng matindi kapag ang mabangis na espirito ay sumisipsip sa ring. Mabilis itong namutla. Ilang saglit lang, may nakita itong itim na figure. Sa sandaling ito, ang figure ay medyo malabo. Maaari pang ang maramdaman ng isa ang isang uri ng ilusyonaryong pakiramdam kapag tinitingnan ito. Ang aura nito ay naging mas mahina at mas magulo kumpara sa dati. Maliwanag, pagkatapos mahuli ang mabangis na espirito, na may espiritual na koneksyon kay Protector Zuan, ang una ay dumanas ng halos nakamamatay na suntok. Ang kanyang espirito ay lubhang nasugatan at ang pinsala ay maaaring ilarawan bilang miserable. Ang puntong ito ay isang bagay na masasabi ng isa kung gaano kahirap para sa itim na fog na patuloy na itago ang kanyang katawan. Sa kasalukuyang kalagayan ni Protector Zuan, malamang na kahit si Xiaoyan ay mahuli siya. Masasabi ng isa, itong Protector Zuan ay kasalukuyang baldado. Battle Through the Heavens. Kabanata 917. Patayin. Biglang nawala ang nakakasilaw na liwanag.
Sabay na tumunog ang takot at galit na dagandong ni Protector Zuan. Xiaoyan, ibalik ang mabangis na espiritu sa Protector na ito. Kung hindi, tiyak na hahayaan kitang mamatay sa sobrang miserable. Ganap na hindi pinansin ni Xiaoyan ang galit na dagandong ni Protector Zuan. Ang mabangis na espiritu ay konektado sa espiritu ni Protector Zuan. Ngayon na ang mabangis na espiritu ay nakuha na, siya ay magdurusa ng isang matinding backlash. Sa matinding dagok ng kanyang espiritual na lakas, tiyak na bababa ang kanyang lakas. Ang kasalukuyang kanya ay wala ng problema at walang dapat ikatakot. Sa sandaling ito, nagulat ang mga mata ni Xiaoyan habang nakatitig sa kulay puti na singsing sa kanyang kamay. Bahagya niyang nakita ang isang matangkad na pamumula sa ibabaw ng singsing. Gayunpaman, hindi nagawang suriin ni Xiaoyan ang singsing upang makita ang sitwasyon sa loob nito marahil dahil sa mismong singsing o kay Tianwu Zunzi. Xiaoyan, ang mabangis na espiritu ay pansamantalang tinatakan ko. Gayunpaman, ang espiritual na lakas na inimbak ko ay halos ganap na naubos. Ang pagod sa pagkakataong ito ay masyadong matindi at malapit na akong mahimbing. Dapat mong tandaan na tulungan akong ayusin at basain ang aking espiritu sa loob ng 10 araw. Kung hindi, ang aking espiritu ay malamang naganap na nakakalat. Sa oras na iyon, ang mabangis na espiritu na aking tinatakan ay malamang nalilito muli. Biglang tumunog ang boses ni Tianwu Zunzi sa puso ni Xiaoyan habang si Xiaoyan ay nagulat. Sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay naglalaman ng isang uri ng kahinaan na mahirap itago. Sa kabila ng pagsupil sa mabangis na espiritu, ang pagkahapon na naramdaman niya ay napakalaki. Nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ito. Nagmamadali siyang nagtanong sa kanyang puso. Sa loob ng 10 araw. Matandang Ginoong Yao, hindi ito biro. Ang ilan sa mga sangkap na panggamot na kailangan upang ayusin ang isang espiritu ay napakahirap hanapin. Saan ako pupunta at hahanapin sila sa loob ng 10 araw? Hindi ko hinihiling sa iyo na ganap na pagalingin ang aking espiritu sa loob ng 10 araw. Okay lang basta't may makukuha kang makakapagpalusog sa aking espiritu at magising sa aking pagkakatulog. Agad na tumunog ang boses ni Tianwu Zunzi bilang tugon. Isa pa, mas lalo itong nabalisa. Tila kaunti na lang ang natitirang oras niya. Nakahinga lang ng maluwag si Xiaoyan nang marinig niya ang mga salitang ito. Hindi naging mahirap na basta-basta makakuha ng isang bagay na magpapalusog sa espiritu ng isang tao. Dapat magawa niya iyon sa loob ng 10 araw. Matandang Mr. Yao, mangyaring makatiyak na ang munting ako ay tiyak na tatawag sa iyo mula sa iyong pagkakatulog sa loob ng 10 araw. Nagsalita si Xiaoyan sa isang solemn na boses. Bagamat hindi niya lubos na mapagkakatiwalaan si Tianwu Zunzi tulad ng pagtitiwala niya kay Yao Lao, ang presensya ni Tianwu Zunzi ay talagang makikinabang kay Xiaoyan. Hindi alintana kung ito ay sa mga tuntunin ng karanasan o pagsasanay, ang napakatanda ng mga demonyong ito ay makakapagbigay sa kanya ng maraming tulong. Hihihi. Ang matandang ito ay makatitiyak sa mga salitang ito. Ipaubaya ko ito sa iyo. Napakahalaga ng bagay na ito. Nakahinga lang si Tianwu Zunzi matapos marinig ang tugon ni Xiaoyan. Siya at si Xiaoyan ay maaaring magkakilala lamang sa maikling panahon, ngunit ang kanyang matandang matalas na mata ay nakapagsabi ng kaunti tungkol sa karakter ni Xiaoyan. Dahil dito ay naglakas loob siyang ibigay ang buhay niya kay Xiaoyan sa ganoong oras. Bagamat ito ay bahagyang dahil sa sitwasyong pumipilit sa kanyang kamay, kailangan din itong magtiwala kay Xiaoyan. Ang mga salita ni Tianwu Zunzi ay naging mahina. Nang makarating ang huling salita, ang kanyang boses ay ganap na nakakalat. Malabo na mararamdaman ni Xiaoyan ang espiritu sa loob ng puting kulay na singsing na lumalabo. Hinigpitan ni Xiaoyan ang kanyang kamao at dahan-daang bumuga ng hangin. Binawi niya ang kanyang kamay na naglalaman ng singsing sa kanyang manggas bago dahan-daang itinaas ang kanyang ulo upang pag-aralan ang mukhang baliw na Protector Zuan na may malamig na ngiti. Ang interbensyon na ito ni Tianwu Zunzi ay karaniwang nagbigay sa huli ng isang nakamamatay na suntok. Hindi lamang ang mabangis na espiritu ang nakuha, ngunit ang espiritu ni Protector Zuan ay napinsala din ng husto. Kahit na maaari niyang lisanin ang lugar na ito ng buhay sa oras na ito,
ang kanyang lakas sa hinaharap ay malamang na mahulog sa klase ng Daohuang. Ito ay isang pakiramdam na mas masahol pa kaysa sa kamatayan para kay Protector Zuan. Ang ilusyonaryong itim na figure ni Protector Zuan ay nakatayo sa kalangitan. Ang kanyang mga mata ay marahas na nanlilisik kay Xiaoyan. Ang mga magaspang na hininga ay paulit-ulit na naglalabas sa kanyang bibig. Isang masakit na pakiramdam ang paminsan-minsang lumalabas sa kanyang mukha. Ang mga alon ng matinding sakit na ipinadala mula sa kanyang espiritu ay naging dahilan upang siya, isang taong nagdusa ng malubhang pagkalugi, ay nagtataglay ng halos nakakabaliw na salpok. Ibalik ang mabangis na espiritu sa akin. Magagamit ko ang aking espiritu para sumumpa na aalis ako kaagad. Kung payag ka, matutulungan kitang patayin si Han Fang. Tinakpan ng kamay ni Protector Zuan ang kanyang noo at mahinang umungal. Ang ekspresyon ni Han Fang sa di kalayuan ay naging malamig din nang marinig niya ang mga salita ni Protector Zuan. Isang killing intent ang bumungad sa kanyang mga mata. Hindi inaasahan na ang Protector Zuan na ito ay talagang hindi maaasahan. Protector Zuan, walang kwentang sabihin ang lahat ng ito ngayon. Sa karakter ni Xiaoyan, tiyak na hindi niya ibabalik sa iyo ang mabangis na espiritu. Kaya, maaari ka pa ring magkaroon ng pagkakataon kung talagang itataya mo ang iyong buhay at gagawin ang lahat laban sa kanya. Sinulyapan ni Han Fang si Xiaoyan bago nagsalita sa malamig na boses. Tumahimik ka. Nanlamig ang mga mata ni Protector Zuan habang galit na sinisigawan niya si Han Fang. Sa paraang nakita niya ito, kung hindi gumamit si Han Fang ng napakaraming dahilan para akitin siya rito, hindi sana siya pumunta sa Black Corner region at nasangkot sa gulo na ito. Sa huli, wala siyang napala, at nagkagulo. Bukod dito, may buhay man siyang umalis o wala ay ibang paraan. Ang galit sa kanyang puso ay medyo itinulak kay Han Fang. Isang malamig na ngiti din ang pinakawalan ni Han Fang matapos siyang pagsabihan ni Protector Zuan. Hindi niya itinuloy ang pakikipagtalo sa kanya. Ang lahat ng nangyari ay isang pagpatay na layunin sa kanyang puso. Malamang na tahimik niyang papatayin si Protector Zuan kahit na hindi siya mamatay sa lugar na ito ngayon. Humihingal ang bibig ni Protector Zuan habang ang mga mata niyang pulang dugo ay lumingon kay Xiaoyan na may tunog na shua. Unti-unting namumuo ang ligaw sa kanyang mga mata dahil sa matinding sakit na ipinadala mula sa kanyang espiritu. Madilim ang tono niya habang nagtatanong. Ibabalik mo ba ito o hindi? Pinipigilan ni Xiaoyan ang kanyang walang malasakit na ugali sa harap ng nakatutuwang mga mata ni Protector Zuan. Sumulyap siya kay Han Fang at bahagyang ngumiti habang sinasabi. Kung papatayin mo talaga si Han Fang, baka pag-isipan ko ito. Agad akong kikilos kung ibabalik mo sa akin ang mabangis na espiritu. Hindi mapakali si Protector Zuan sa ibang mga bagay. Nagmamadali siyang gumawa ng isa pang kahilingan nang marinig niya ang paghihinalo mula sa tono ni Xiaoyan na nabawasan. Gayunpaman, hindi niya naramdaman ang isang titig sa kanyang likod na puno ng layuning pumatay. Nakangiti ang mga mata ni Xiaoyan habang nakatingin kay Protector Zuan. Lalong tumitindi ang pangungutya sa kanyang mga mata. Sa wakas ay naunawaan ni Protector Zuan na siya ay nalinlang matapos maramdaman ang mapanuksong titig ni Xiaoyan. Ang paghingal mula sa kanyang bibig ay lalong tumindi. Mas naging siksik din ang bisyo ng mga mata niya. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay isang malakas na dagandong ang lumabas sa kanyang bibig. 10 espiritong sugo, patayin siya. Hindi nagatubili ang 10 itim na figure sa dingding ng bundok. Bigla silang sumugod pagkatapos marinig ang dagandong ni Protector Zuan. Kaagad, ang 10 napakalaking maitim na kadena ay napunit sa hangin na parang makamandag na ahas. Bumaril sila patungo kay Xiaoyan habang naglalabas ng tunog. Napalaki ang bibig ni Xiaoyan habang nakatingin sa mga kadena na binabaril ng walang pakialam. Idinilat niya ang kanyang bibig at isang kumpol ng jade green na apoy ang iniluwa. Gumalaw ang kanyang kamay at nakabuo ng selyo. Kumawag ang apoy at naging 10 malalaking kamay ng apoy. Marahas silang napapikit habang hinahawakan ang mga kadena. Pagkatapos nito, isang sinulid ng mainit na jade green na apoy ang sumunod sa mga tanikala at sumugod patungo sa 10 itim na figure. Chi-chi. Umakyat ang apoy sa mga kadena at agad na nagbuga ng mga alon ng chi-chi na tunog.
Ang itim na fog sa paligid ng 10 itim na figure ay naging mas malabo. Isang pares ng medyo nabigla at galit na galit ang nahayag sa loob ng bawat itim na fog. Ang mga alon ng malamig na itim na fog ay paulit-ulit na lumabas sa katawan ng mga itim na figurang ito. Pagkatapos nito, sinubukan nila ang lahat upang maiwasan ang pagkalat ng apoy. Gayunpaman, ang mga kalakasan ng mga spirit envoy na ito ay malinaw na mas mababa kaysa kay Protector Zuan. Kaya naman, hindi nila nagawang maapula kahit kaunti ang kakaibang apoy matapos makipagpunyagi ng ilang sandali. Dahil wala nang ibang mapagpipilian, madali lang nilang talikuran ang mga tanikala. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Xiaoyan nang umalis ang mga tanikala sa kanilang mga kamay. Naikuyong niya ang kanyang kamao at ang 10 apoy na kamay ay agad na nag-transform sa nagngangalit na apoy na ganap na nakabalot sa mga kadena. Sa isang iglap, ang maitim na kadena ay naging mga kadena ng apoy. Sa ilalim ng kontrol ni Xiaoyan, ang mga flame chain ay lumitaw na parang 10 mahabang baras. Nag-transform sila sa isang apoy na kumikinang na biglang bumaril sa kanilang orihinal na landas sa isang pitik ng isang daliri. Shi! Ang bilis ng mga flame chain ay napakabilis. Sa isang kisap mata, lumipad ito sa malayong hangin at lumitaw sa harap ng 10 espiritong envoy. Sa kanilang pagkabigla, ang 10 itim na figure ay nagmamadaling umatras. Gayunpaman, ang kanilang bilis ay nasa ibang antas kung ihahambing sa mga kadena ng apoy. Kaya naman, gumagalaw lang ang mga figure nang dumating ang mga flame chain. Pagkatapos nito, para silang mga matatalim na espada habang marahas nilang tumagos sa kanilang dibdib. Agad na tumigas ang 10 figure kasunod ng pagpasok ng mga fire chain. Dahan-dahan ding lumambat ang mga tanikala. Sa wakas, bigla silang nahulog mula sa langit. Ang jade green na apoy sa kanila ay mabilis na umalis at bumalik sa katawan ni Xiaoyan sa harap ng mga mata ng lahat. Sa loob ng ilang maikling pagpapalitan, ang 10 espiritong sugo, na ang lakas ay nasa klase ng dawang, ay napatay ng mga kamay ni Xiaoyan. Ang eksenang ito ay nagdulot ng tahimik na paglunok ng laway ng maraming tao. Ang kombinasyon ng 10 ekspertong dawang ay makakalaban ng kaunti kahit na sila ay kaharap ng isang dalubhasa na dawang. Ito ay hindi inaasahan na sila ay walang halaga sa mga kamay ni Xiaoyan. Ang ningning sa mga mata ni Xiaoyan ay unti-unting sumikat pagkatapos patayin ang 10 espiritong sugo. Ang mga buto ng pakpak sa kanyang likod ay kumapak at isang hangin kidlat na tunog ang lumitaw. Pagkatapos ay lumitaw ang kanyang katawan sa harap ni Protector Zuan sa paraang parang multo. Dahil dumating ka, hindi mo na kailangan pang umalis. Ang mga tao mula sa Hall of Souls, lahat ay nararapat na mamatay. Isang mabangis na arko ang itinaas sa mukha ni Xiaoyan habang ang kanyang palad ay biglang tumama, at isang jade green na apoy ang tumalsik na parang bulkan. Ang mabilis na pag-atake na ito ni Xiaoyan ay naging dahilan din ng pagbabago ng ekspresyon ni Protector Zuan. Mabilis na umatras ang kanyang katawan, ngunit sa kanyang malubhang sugat na kalagayan, ang kanyang lakas ay mas mababa na kaysa sa dati. Kaya naman, isang sinulid ng apoy ang sumalubong sa kanya kahit mabilis siyang nakaiwas. Ang mainit na temperatura ay nagdulot sa kanya ng isang malungkot na tili. Ang itim na fog sa paligid ng katawan ni Protector Zuan ay mabilis na nabawasan habang ang apoy ay nasusunog. Ang apoy ay kumalat sa oras na si Protector Zuan ay umatras ng 100 metro. Siya ay walang katulad na miserable sa sandaling ito. Humihingal si Protector Zuan habang pinipigilan niya ang kanyang katawan. Ang mga mata na ipinukol niya kay Xiaoyan ay hindi na mailalarawan na may bisyo. Nang siya ay magiging isang marahas na hanay, isang figure ng tao ang biglang lumitaw sa kanyang tabi. Lumipad ang kanyang tingin dito at agad siyang sumigaw ng galit na galit. "Han Fang, samahan mo ako at patayin ang maliit na ito." Shi! Hindi pa matatapos ang mga salita ni Protector Zuan nang bigla siyang nanigas. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang ulo nang nahihirapan lamang nang makita ang isang kamay na nakabalot kay Dao Qi na tumagos sa kanyang dibdib. "Ang agos mo ay basura lamang kahit na nakaligtas ka." Nagkataon na ang mga spirit envoy na iyon ay pinatay na lahat ni Xiaoyan. Walang magsusumbong sa Hall of Souls. Kaya, dapat mong ibigay ang iyong kaluluwa sa akin,
tutulungan kitang maghayganti. Dahan-daang binawi ni Han Fang ang kanyang kamay. Tiningnan niya ang mabilis na nawawalang puwersa ng buhay sa mga mata ni Protector Zuan. Isang malupit na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha habang bumubulong sa sarili. Battle Through the Heavens. Kabanata 918. Muling pagpapalitan ng suntok. Ang biglang pagbabagong naganap sa kalangitan ay naging dahilan ng pagkatulala ng lahat. Maraming mata ang nakatitig sa kamay ni Han Fang habang dahan-dahan niyang binawi ito sa katawan ni Protector Zuan. Hindi sinasadyang nanlamig ang kanilang mga puso nang makita ang mabangis na ngiti sa kanyang mukha. Ang taong ito. Ang kanyang puso ay talagang may bisyo. Talagang nagawa niyang kumilos laban sa kanyang kasama nang walang pag-aalinlangan. Ang mabangis na taktika ni Han Fang ay ikinagulat ng maraming tao. Ang hindi pagkagusto sa kanya sa loob ng puso ng maraming tao ay naging mas matindi. Kasama dito si Old Yingshan. Bagamat hindi siya itinuturing na mabuting tao, hindi pa rin siya gagawa ng isang bagay na walang kahihiyan gaya ng pag-atake sa kanyang mga kasama. Higit pa rito, kung nagawang salakayin ni Han Fang si Protector Zuan ng walang anumang pag-aalinlangan, malamang na maaaring magpasya si Han Fang na salakayin si Old Yingshan nang hindi nakakaramdam ng kahit katiting na pasanin. Hindi alam ni Han Fang ang mga iniisip sa puso ng lahat. Sa sandaling ito, unti-unting naging ilusyon ang espiritu ni Protector Zuan matapos mawala ang kanyang katawan dahil sa hindi inaasahang pagpatay ni Han Fang. Walang pakialam na tiningnan ni Han Fang ang espiritong ito na naging ilusyon at ang sulok ng kanyang bibig ay itinaas sa isang ganid na matako ng ngiti. Idinilat niya ang kanyang bibig at ang itim na fog ay naipon sa loob ng kanyang bibig. Agad itong napalitan ng kakaibang itim na spiral. Lumakas ang lakas ng pagsipsip habang nilalamon niya ang espiritu ni Protector Zuan. Agad na nanginig ang katawan ni Han Fang pagkatapos pumasok ang espiritu ni Protector Zuan sa kanyang katawan. Isang marahas ngunit maringal na aura ang lumabas sa kanyang katawan na parang buhawi. Ang nakapaligid na hangin ay tumakas sa ilalim ng presyon ng gayong aura. Isang itim na fog na napakakapal na halos masakop nito ang isip ng isang tao ang lumabas sa katawan ni Han Fang. Habang tumataas ang kanyang aura, ang laki ni Han Fang ay malinaw ding lumawak ng dalawang bilog. Mayroong kahit ilang mga bula na nabuo sa pamamagitan ng enerhiya at nagsimulang mapanghimagsik na pulso sa kanyang balat. Maliwanag, si Han Fang ay nakakuha ng napakahusay na espiritual na lakas matapos lumunin ang espiritu ni Protector Zuan ngunit ang kapangyarihan ng lakas na ito ay isang bagay na nahihirapan siyang kontrolin. Dahil sa kawalan ng kontrol na ito nabuo ang mga bula ng enerhiya na ito. Hindi kailanman nagdalawang isip si Han Fang nang salakayin at patayin niya si Protector Zuan, at hindi rin siya nagdalawang isip nang nilamon niya ang kanyang espiritu. Ang kanyang mga kilos ay napakakinis at natural. Kaya naman, sa oras na gumaling ang lahat, naramdaman nila ang maringal na aura na lumabas sa katawan ni Han Fang. Ang lakas ng aura na ito ay isang bagay na kahit ang Little Fairy Doctor ay mas mababa. Ayon sa kanyang pagtatansya, ang lakas ng kasalukuyang Han Fang ay dapat na umabot na sa tuktok ng isang 5-star Daozang. Mas mataas siya ng isang antas kung ihahambing sa Little Fairy Doctor. Nagsalubong ang mga kilay ni Xiaoyan nang maramdaman niya ang kumakalat na aura mula sa katawan ni Han Fang. Ang ganitong uri ng kasuklam-suklam na eksena ng paglunok ng kaluluwa ay hindi isang bagay na nakita niya sa unang pagkakataon. Tila alam ng karamihan sa mga tao mula sa Hall of Souls ang kasanayang ito, isang kasanayang nagdulot ng isang hindi mapapantayang pagkasuklam. Ang pag-asa sa paglunok sa espiritu ng isang kasama upang palakasin ang sariling lakas ay maaaring magresulta sa isang malubhang kasunod na pangyayari sa hinaharap, ngunit maaari silang makakuha ng pansamantalang lakas para sa isang tiyak na tagal ng panahon. Haharapin ko siya. Nakatitig kay Han Fang ang kulay abo lilang mga mata ng Little Fairy Doctor. Naramdaman niya ang pagtaas ng aura nito at marahang nagsalita. Magkasama. Tulungan mo akong bumili ng oras. Dahan-daang bumantong hininga si Xiaoyan nang sumagot siya sa malalim na boses. Kahit na maaaring mahirap talunin siya sa kanyang kasalukuyang kalagayan, lubos akong tiwala na maantala ko siya. Matamis na ngumiti ang Little Fairy Doctor at tumango. Subukan mong huwag tanggalin ang selyo ng Wolfall Poison Body.
Sinulyapan ni Xiaoyan ang gumagalaw ng ngiti sa Little Fairy Doctor bago bumantong hininga ng mahina. Bahagyang nagulat ang Little Fairy Doctor habang mahinang sumagot. Susubukan ko ang lahat. Gayunpaman, hindi mahina ang kalaban na kinakaharap natin sa pagkakataong ito. Medyo mahirap harapin ang mga ito kung hindi ko tatanggalin ang selyo. Mapait na tumawa si Xiaoyan nang marinig ang sagot niya. Sinabi niya, ang dahilan kung bakit hiniling ko sa iyo na sumunod sa akin ay upang tulungan kang kontrolin ang Wolfo Poison Body. Sa halip, ang oras hanggang sa pumutok ang iyong Wolfo Poison Body ay lumalapit. Kung anumang bigla ang sitwasyon ay mangyayari at may nangyari sa iyo, paano mo inaasahan na magkakaroon ako ng kapayapaan ng isip? Malumanay nang umiti ang Little Fairy Doctor. Sinabi niya, bagaman ang panahong ito ay puno ng panganib, mas naging masaya ako kaysa noong nag-iisa ako sa Chuyon Empire. Kaya, kung may mangyari man, ito ay dahil ako ay may kakilakilabot na kapalaran. Wala itong kinalaman sa iyo. Sa tingin mo ba mag-iisip ako ng ganito? Walang magawang umiling si Xiaoyan habang sumagot. Tinakpan ng Little Fairy Doctor ang kanyang maliit na bibig, at ang kanyang mahahabang pilak mata ay nagkadikit. Kumurap-kurap siya habang tumatawa sa kabila ng kanyang sarili at sinabing, mukhang hindi ka. Tapos na ba ang panliligaw mo? Kung oo, pwede na kayong lahat maghanda para mamatay. Isang malamig na boses na naglalaman ng walang kapantay na hangarin sa pagpatay ay biglang tumunog, na nagpaputol sa pag-uusap ni Xiaoyan at ng Little Fairy Doctor. Dumausdas ang kanilang mga mata kay Hanfang, na nakabitin sa kalangitan na natatakpan ng itim na fog. Sa sandaling ito, tila natanggap na ni Hanfang ang espiritual na lakas ni Protector Zuan. Nagdulot ito ng kanyang lakas na tumalon pasulong sa maikling panahon. Habang nararamdaman niya ang malakas na enerhiyang dumadaloy sa loob ng kanyang katawan, ang bahagyang takot na nararamdaman niya para sa Little Fairy Doctor ay tuluyang nawala. Pinalitan ito ng Mason-si ng layunin ng pagpatay na mahirap patayin. Si Hanfang ay nasuspine sa kalangitan. Sa ilalim ng takip ng nakapaligid na itim na fog na naglakbay sa lahat ng direksyon, siya ay nagpakita na parang isang demonyo na umakyat mula sa impyerno, puno ng kasamaan at isang madilim, malamig na aura. Ilang hakbang ang Little Fairy Doctor habang naglalakad siya sa walang laman na hangin. Ang mga alon ng maringal na kulay abo na Daochi ay bumuhos sa kanyang katawan na parang tubig baha pagkatapos niyang dahan-daang humakbang pasulong. Ang kanyang Daochi pagkatapos ay nagtagal sa kanyang katawan. Bakas ng baho ang malabong lumitaw. Ang napakalakas na mga katangian ng corrosive na nakapaloob sa loob ng Daochi ay naging sanhi ng kahit na ang hangin ay magpadala ng mga alon ng hindi pangkaraniwang kasayman. Dahan-daang bumuntong hininga si Xiaoyan habang nakatingin sa Little Fairy Doctor, na humakbang pasulong. Inihayag ng kanyang mga mata ang kanyang kawalang interes habang sinusulyapan niya si Hanfang. Pagkatapos nito, dahan-daang umatras si Xiaoyan. Ang Green Lotus Core Flame, Fallen Heart Flame, at maging ang Bone-Chilling Flame. Tahimik na lumitaw habang siya ay umatras. Naunawaan ni Hanfang kung ano ang binabalak ni Xiaoyan matapos makita ang tatlong Heavenly Flames sa paligid niya. Agad siyang nagpakawala ng malamig na ungol. Ang nguso ay binalot ng malakas na Daochi at mabilis na kumalat. Bahagyang nagiba-iba ang hangin saan man ito dumaan. Isang malamig na kawalang interes ang bumungad sa kulay abo lilang mga mata ng Little Fairy Doctor. Ikinaway niya ang kanyang maselang kamay, at ang umaalon na kulay abong Daochi na nananatili sa kanyang paligid ay gumalaw kasabay ng isang sipol, na bumubuo ng isang napakalaking Daochi na light curtain na lumitaw sa kanyang harapan. Nagpatuloy ang sonic wave bago tuluyang bumangga sa Daochi light curtain na may putok, na nagdulot ng mga ripples na tumaas sa ibabaw. Biglang nabasag ang sonic wave sa light curtain. Gayunpaman, hindi nito nabasag ang liwanag na kurtina. Isa lamang itong mapanuring pag-atake ni Hanfang. Muli niyang ikinuyom ang isang kamay, at ang itim na fog sa paligid niya ay mabilis na nagtipon, na naging isang napakalaking daang talampakan ang taas na longsword. Paulit-ulit na ipinadala mula sa longsword ang matatalim na kahabag-habag na tili. Isang mahinang espiritual na daliri ang lumabas sa buong katawan ng espada. Pumunta ka.
Ang mga tingin ni Han Fang ay napuno ng isang mahigpit na layunin ng pagpatay. Pinitik niya ang kanyang daliri at isang malamig na sigaw ang lumabas sa kanyang bibig. Ang napakalaking fog longsword ay nanginig bago unti-unting naging ilusyon. Isang solemn na ang sumilay sa mga mata ng Little Fairy Doctor habang pinagmamasdan niya ang hindi pangkaraniwang longsword. Malinaw niyang nararamdaman kung anong uri ng nakakatakot na enerhiya ang nilalaman ng itim na espada. Dao Qi at espiritual na lakas ay pinaghalo sa isa't isa. Ang lakas na nabuo mula sa kanilang timpla ay mas malakas kaysa sa ordinaryong Dao Qi. Huminga ng malalim ang Little Fairy Doctor. Ang kanyang mahahabang kamay ay biglang nabuo ng mga selyo. Kaagad, ang mga alon ng malalim na kulay abo na si Dao Qi ay nagsimulang bumulwak mula sa kanyang katawan na parang fountain. Sky Corrosive Rain. Ang Dao Qi ay lumipad sa kalangitan at mabilis na natipon sa isang kulay abo na layer ng ulap. Dinagtagal, ang malalim na kulay abo na ulan ay nagkalat mula sa itaas sa lahat ng direksyon. Ang kulay abong likidong katawan na ito ay maaaring mukhang walang anumang enerhiya, ngunit ang isang matalas na mata ay mapapansin ang isang napakahinang itim na peklat na lumilitaw sa hangin kung saan bumagsak ang patak ng ulan. Ang mga patak ng ulan na ito na naglalaman ng nakamamatay na lason ay hindi damapo sa lupa. Kapag nakababa na sila sa isang tiyak na distansya, bigla silang magkakalat bago mag-transform sa isang poison gas na tumaas at muling pumasok sa kulay abong ulap. Pagkatapos nito, muli silang nag-transform sa isang patak ng ulan at nagkalat. Ang cycle na ito ay paulit-ulit na walang katapusan. Shi. Bumagsak mula sa langit ang makapal na nakaimpake na malalim na kulay abo na patak ng ulan habang ang isang itim na figure ay bumagsak sa hangin at lumitaw sa ulan. Pamatok ang matalas na aura ng espada nito patungo sa Little Fairy Doctor. Gayunpaman, sa sandaling lumitaw ang napakalaking itim na longsword, ang hindi mabilang na mga patak ng ulan ay tila hinayla ng isang puwersa ng pagsipsip habang sila ay bumaril patungo dito mula sa lahat ng direksyon. Ang itim na fog sa ibabaw ng longsword ay nagbuga ng mga alon ng chi-chi na tunog habang ito ay unti-unting hamina. Ang bilis ng pagtagos nito ay naging napakabagal din, na tila nakapasok sa isang napakalalim na kumunoy. Si Han Fang sa di kalayuan ay nakasimangot nang makita niya na ang itim na fog longsword ay tila nahihirapang umunlad kahit isang pulgada sa loob ng ulan. Kakaiba ang mga taktika ng Little Fairy Doctor. Ang ganitong uri ng malakas na lakas ng lason ay maaaring makasire sa Dao Qi. Maaaring mahirap para sa akin na talunin ka sa nakaraan. Ngayon, gayunpaman. Spiritual chant. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mukha ni Han Fang. Biglang nagbago ang kanyang kamay at isang napakalakas na spiritual strength ang lumabas sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang itim na fog longsword ay nanginginig ng husto habang ang espiritual na lakas ay umaagos. Kaagad, isang kakaibang sonic wave ang kumalat mula sa loob nito. Bahagyang nanginig ang katawan ng Little Fairy Doctor nang pumasok ang sonic wave sa kanyang tainga. Ang mga alon ng matinding sakit na ipinadala mula sa loob ng kanyang espiritu ay naging dahilan upang magbago ang kanyang ekspresyon. Ang Black Fog Longsword na ito ay nagawang salakayin ang espiritu ng isang tao. Isang kawalan ng laman ang lumitaw sa loob ng kulay abulilang mata ng Little Fairy Doctor habang ang kanyang espiritu ay nasira. Hinablot ng Black Fog Longsword ang siwang na ito at naging kulay itim na kidlat na bumagsak sa restriction ng ulan. Nagdala ito ng matinding puwersa habang marahas itong bumaril patungo sa vital point ng Little Fairy Doctor, ang kanyang lalamunan. Ang malakas na hangin ay nagbunga ng maliit na bakas ng dugo sa mahabang puting leeg ng Little Fairy Doctor. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang kawalan ng laman sa mga mata ng Little Fairy Doctor ay biglang nawala. Ang kanyang orihinal na kulay abulilang mga mata ay agad na napalitan ng iba't ibang kulay na mga mata na purong lila at purong abo ayon sa pagkakabanggit. Sa sandaling ito, ang selyo ng Woeful Poison Body ay muling naisaaktibo. Battle Through the Heavens. Kabanata 919. Fire Lotus, patayin. Ang espasyo sa harap ng Little Fairy Doctor ay kakaibang naging mas baluktot sa pagbabago ng kanyang mga mata. Ang bilis ng kulay itim na longsword, na tila pumutok na parang kidlat, ay bumagal muli nang pumasok ito sa baluktot na espasyo.
Skay Sinister Poison Hand. Isang boses na walang anumang emosyon ang marahang inilabas mula sa bibig ng Little Fairy Doctor. Kaagad, isang kulay abolilang maringal na Dao-Chi ang lumabas sa kanyang katawan. Agad itong nabuo ng dalawang napakalaking kamay ng Dao-Chi. Ang mga kamay ng Dao-Chi na ito ay pinalawak at agad na hinawakan ang itim na Foglong Sword. Ang napakalaking itim na Fog Sword ay nahirapang tumagos pa pagkatapos na harapin ang gayong pagtutol. Gayunpaman, ang matalim, maitim, malamig na aura ng espada sa dulo nito ay naging dahilan upang ang balat ng Little Fairy Doctor ay naglalabas ng mga alon ng matinding sakit. Matapos lumunin ang espiritu ni Protector Zuan, ang lakas ni Han Feng ay mas malaki kaysa sa kanya. Natural na hindi na ito nakaka-relax gaya ng dati na harangin siya. Pagkatapos ng lahat, ang bawat antas ng bituin sa loob ng klase ng Daozang ay isang napakalaking agwat. Medyo mahirap tumalon dito. Ang kulay abolilang mga kamay ng Dao-Chi at ang itim na fog na long sword ay naging isang pagkapatas. Ilang sandali pa, isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ng Little Fairy Doctor. Ang selyo sa kanyang kamay ay biglang nagbago at isang mahinang sigaw ang lumabas sa kanyang bibig. Katatapos lang ng sigaw nang lumawak ang malalaking kamay ng Dao-Chi. Agad na hinawakan ng isa sa kanila ang dulo ng espada habang ang isa naman ay nakahawak sa hawakan nito. Ang kulay abolilang Dao-Chi, na lubhang nakakasira, ay mabilis na pinalibutan ang espada. Pagkatapos nito, biglang pumutok ang espada. Creak! Isang malinaw na tunog ang umalangaw-ngaw sa kalangitan. Makikita ng isang tao na ang napakalaking itim na Foglong Sword ay nahati sa dalawa ng Little Fairy Doctor. Ang Dao-Chi at espiritual na lakas na nakapaloob dito ay mabilis na nasira ng kulay abolilang Dao-Chi. Nang inig din ang katawan ni Han Feng nang marahas na winasak ng Little Fairy Doctor ang Black Foglong Sword. Ang kanyang lalamunan ay naglabas ng mahinang boses habang siya ay tumawa sa madilim na paraan. Talagang hindi masasabi ng isang babae na ang isang babae na tulad mo ay nagtataglay ng napakalakas na taktika. Gayunpaman, sa kabila ng pagsira ng aking espiritong espada, malamang na ang espiritong kumikinang dito ay nagbigay sa iyo ng kahirapan, tama ba? Malamig at walang pakialam ang mukha ng Little Fairy Doctor. Hindi niya pinansin ang mga salita ni Han Feng. Ang macelan niyang mga kamay na bumubuo ng selyo ay nanginginig ng ilang beses. Ang kakaibang spirit sword glow ay halos hindi pinansin ang kanyang mga depensa sa Dao-Chi, at sa halip ay inatake ang kanyang espiritu. Kung hindi siya naging elite na Daozang at hindi nagtataglay ng mahusay na spiritual strength, malamang na siya ay magdusa ng malubhang pinsala sa pagkakataong ito. Dahan-daang umikot ang Dao-Chi sa kamay ng Little Fairy Doctor. Unti-unting namutla ang nakakatusok na sakit at pamamanhid. Ang kanyang mga mata ay sumulyap kay Xiaoyan, na itinoon ang lahat ng kanyang atensyon sa pagsasanib ng apoy na lotus. Sa wakas, nakahinga siya ng maluwag matapos maramdaman na ang Fire Lotus sa kamay ni Xiaoyan ay nagsasama-sama sa isang embryonic form. Sa sandaling ito, naramdaman din ni Han Feng ang nakakatakot na energy ripple na kumakalat mula sa mga kamay ni Xiaoyan. Bahagyang nagbago ang ekspresyon niya. Sa bahagyang paggalaw ng kanyang katawan, agad siyang nawala sa kanyang kinalalagyan kanina. Muli siyang nagpakita sa hindi kalayuan kay Xiaoyan. Gayunpaman, bago siya muling makasulong, isang magandang figure ang lumitaw sa kanyang harapan na parang mga uod sa tarsal bones. Itinaas niya ang kanyang matulis na kulay abolilang mga kuko. Marahan nilang pinutol ang langit habang tumutusok sila patungo sa kanyang dibdib. Nagngangalit ang puso ni Han Feng pagkatapos na harangin ang kanyang katawan. Dahan-daang tumabi ang kanyang yabag, nailagan ang atake ng Little Fairy Doctor. Agad na kumislap ang kanyang figure at muling sumugod kay Xiaoyan nang hindi sumusuko. Gayunpaman, nakagawa pa lang siya ng ilang hakbang nang muling lumitaw sa harapan niya ang Little Fairy Doctor. Nagpatuloy ito ng ilang beses, na naging dahilan upang mapuno ng berdeng kulay ang mukha ni Han Feng. Siya ay nagpakawala ng malamig na sigaw at ang malakas na Dao-Chi ay lumabas, naglalakbay sa lahat ng direksyon. Ang hangin mula sa kanyang kamao ay parang mga kulog habang bumubuo ito ng isang madilim at malamig na bagyo na hamampaz patungo sa Little Fairy Doctor.
Ang Little Fairy Doctor ay hindi nang ahas na bawasan ang galit ni Hanfang. Ang Dao Qi sa loob ng kanyang katawan ay nailipat sa pinakamataas na bilis nito. Ang pagtanggal sa selyo ng Wolfel Pop Ison Body ay naging dahilan din upang ang lason sa loob ng kanyang Dao Qi ay lalong lumakas. Ang lason na ito ang pinakakinatatakutan ni Hanfang. Kaya naman, hindi siya nang ahas na subukan ang anumang mapanganib sa panahon ng mga palitan na ito sa kabila ng pagkakaroon ng mataas na kamay. Dalawang malabong figure ang nag-cross sa isa't isa sa paraang parang kidlat sa kalangitan. Hindi man lang makita ng isang ordinaryong eksperto ang mga figure ng dalawang ito. Tanging ang mga may matalas na mata lamang ang maaaring gumamit ng tulong ng mga ripple na nilikha upang may-lock ang dalawang figure. Nagkaharap sina Su Chen at Old Yingshan mula sa di kalayuan sa ibaba ng battleground ng Little Fairy Doctor at Hanfang. Hindi nila ginamit ang kanilang buong lakas sa kanilang paminsan-minsang pagpapalitan dahil ang matandang Yingshan ay mayroon ng umaatres na paniwala sa loob ng kanyang puso. Alam niya na ang tinatawag na unyon ngayon ay malamang na mabibigo. Bukod dito, malinaw na may sama ng loob ang grupo ni Xiaoyan na mahirap lutisin kay Hanfang. Ang lahat na hinahangad niya, sa kabilang banda, ay ang Bodhisattva Body Transformation Saliva. Hindi niya nais na lumahok sa lahat ng mga problemang usapin sa pagitan ng iba. Kaya naman, hindi siya nagpahayag ng anumang kakayahan kapag nakikipaglaban kay Su Chen. Naunawaan ni Su Chen ang puntong ito. Sa anumang kaso, ang kanyang layunin ay upang maantala ang matandang Yingshan at pigilan siya sa pakikialam sa labanan sa itaas. Dahil masaya si Old Yingshan na mag-antala ng oras, natural na hindi takutol si Su Chen. Kung malalaman ni Hanfang na ang katulong na pinaghirapan niyang imbitahan ay naglalaro ng ganoong paraan sa kritikal na oras na ito, malamang na magagalit siya ng husto na ang kanyang Dao Qi ay hindi na makadaloy ng maayos. Ang bukas na lupa ay ganap na tahimik. Sa sandaling ito, ang mga eksperto na inimbitahan ng magkabilang panig ay hindi lumaban dahil alam nila na ang tunay na larangan ng digmaan ay nasa itaas. Nandito lamang sila para sa suporta at hindi aktwal na paggamit. Bagamat ang maraming dalubhasang naruroon ay maaaring magdulot ng ilang pananakot sa isang Dao Zong kung sila ay magkapit-bisig, hindi sila sapat na tanga upang gumawa ng isang bagay na nangangailangan sa kanila na ipagsapalaran ang kanilang buhay at saktan ang isang piling Dao Zong nang walang dahilan. Ang usapin ngayon ay isang sama ng loob sa pagitan ng Xiao Gate at ng Demon Flame Valley, Xiaoyan at Hanfang. Ang mga ekspertong ito ay hindi gustong makisangkot sa bagay na ito. Kung tutuusin, kung sila ay maninindigan sa maling panig, sila ay magdurusa sa hinaharap. Sa makatuwid, ang pananatiling neutral sa sandaling ito at hindi tumulong sa magkabilang panig ay ang pinakaangkop na pagpipilian. Napakaraming tao ang tahimik na nagpunas ng malamig na pawis habang pinapanood nila ang nakakagulat na momentum ng labanan sa kalangitan. Ang labanan sa pagitan ng mga eksperto ng klase ng Dao Zong ay talagang nakasisilaw. Ang ganitong uri ng marilag na lakas kung saan ang isang tao ay maaaring magkalag ng espasyo sa pamamagitan ng pagtaas ng isang kamay ay ang antas na hinabol ng hindi mabilang na bilang ng mga tao. Bang! Isang malakas na pagsabog ng enerhiya ang umalangaw-ngaw sa kalangitan na may putok. Sinamahan ng napakalaking paputok ng Dao Qi ang napakalakas na parang bagyo habang kumalat ito. Mabilis ding umatras ang dalawang tumatawid na figure na may mabibigat na yabag. Ang mga paa ng Little Fairy Doctor ay walang awa na humakbang sa walang laman na hangin. Sa bawat paglapag ng kanyang paa, naglalabas ng ilang alon ang hangin. Nagpatuloy ito ng mahigit 100 hakbang bago tuluyang pinatatag ng Little Fairy Doctor ang kanyang katawan. Marahan siyang huminga at huminga ng ilang beses, pinunasan ang isang sinulid ng dugo sa sulok ng kanyang bibig, at itinaas ang kanyang ulo. Ang kanyang tingin ay malamig-lamig habang tinatitigan niya si Hanfang sa kabilang bahagi na basag-basag ang manggas nito. Kung ikukumpara sa Little Fairy Doctor, medyo miserable ang hitsura ni Hanfang. Sa kabuuan, gayunpaman, ang kanyang mga pinsala ay mas magaan kaysa sa mga sugat ng Little Fairy Doctor pagkatapos ng naunang nakamamanghang labanan. Ang kanyang lakas ay nalampasan na ang Little Fairy Doctor matapos lumunin ang espiritu ni Protector Zuan. Unti-unting kumalma ang paghinga ng Little Fairy Doctor.
Unti-unting sumili ang malamig na ngiti sa kanyang mukha. Nararamdaman niya ang isang kakaibang ligaw at marahas, nakakatakot na mainit na enerhiya na nagsasama-sama sa hindi kalayuan sa kanyang likuran. Bahagyang inilipat ang kanyang mga mata, nakita niya na pinapakpak ni Xiaoyan ang kanyang buto wings upang manatiling nakabitin sa ere sa hindi kalayuan sa likuran niya. Isang tatlong kulay na fire lotus ang dahan-dahang umiikot sa itaas ng kanyang palad. Ang espasyong nakapalibot dito ay bumubuo ng mga sinulid ng spatial na bitek habang ang maliit na bagay na ito ay umiikot. Tumango si Xiaoyan sa Little Fairy Doctor matapos niyang makita ang kanyang mga mata. Dahan-daang gumalaw ang kanyang bibig. Ang mga mata ng Little Fairy Doctor ay kumikislap habang hinihigop niya ang tunog na ipinadala mula kay Xiaoyan patungo sa kanyang tainga. Agad siyang tumango nang walang nakakapansin. Gago! Naramdaman din ni Han Feng nang nabuo ang Fire Lotus sa kamay ni Xiaoyan. Ang kanyang ekspresyon ay agad na naging mas pangit habang ang kanyang puso ay marahas na nagmumura. Ang pagmumura ay isang bagay, ngunit ang mga pagkilos ni Han Feng ay hindi gaanong mabagal. Malinaw niyang naunawaan kung gaano nakakatakot itong Fire Lotus, na pinagsama mula sa tatlong uri ng Heavenly Flames. Hindi siya naglakas loob na maliitin ito. Ang maitim na fog ay lumabas sa kanyang katawan sa lahat ng direksyon. Sa isang maikling sandali, nabuo ang isang itim na ulap na tumakip sa kalangitan. Ang makapal at itim na hamog ay nagbuga ng lamig na nagdulot ng labis na pagkagipit. Tinakpan ng itim na ulap ang kalangitan. Nagbuga ito ng parang tidal wave na malamig na pakiramdam. Ang mga alon ay patuloy na humahampas na tila walang katapusan. Ang itim na fog sea na ito ay nabuo mula sa lahat ng Daoqi sa loob ng katawan ni Han Feng, at nagtataglay ng pambihirang lakas. Isang malamig na ngiti ang dumaloy sa mukha ni Xiaoyan habang pinagmamasdan ang itim na fog na tumatakip sa kalangitan. Marahan niyang iwinagayway ang kanyang manggas at ang tatlong kulay na Fire Lotus ay umalis sa kanyang palad. Sa isang pitik ng kanyang daliri, mabilis itong bumaril patungo sa itim na fog. Ang mga mata ng Little Fairy Doctor ay matamang tumitig sa apoy na lotus na bumaril. Bigla niyang kinagat ang dulo ng dila niya nang dumaan ito sa ulo niya. Isang subaw ng sariwang dugo, na naglalaman ng pahiwatig ng lila, ay iniluwa bago ito dumaikit sa isang bahagi ng apoy na lotus. Bilisan mo at umatras. Nagulat ang puso ni Xiaoli nang makita niyang lumipad ang apoy na lotus sa kamay ni Xiaoyan. Agad niyang hinayla si Ziyan sa tabi niya at nagmamadaling umatras. Alam niya kung gaano katikot ang lakas ng Fire Lotus. Nagulat si Sumei at ang iba pa nang marinig ang sigaw ni Xiaoli. Hindi sila nagdalawang isip dahil lahat sila ay nagmamadaling umalis sa lambak na parang mga kuneho. Sumunod din ang ilan sa mga eksperto at pinuno ng paksayon sa open ground. Gayunpaman, ang ilan sa mga mas maingat na tao ay nag-alinlangan at tumangging sumunod, natatakot na sila ay mahulog sa isang bitag. Ang grupo ni Xiaoli ay nagmamadaling lumabas ng lambak ng ang tatlong kulay na apoy na lotus sa kalangitan, na may dalang napakagandang buntot ng apoy, ay sumugod sa malamig na fog na tumatagos sa kalangitan. Bang! Ang katahimikan ay nagpatuloy saglit matapos ang apoy na lotus ay sumugod sa rehiyon ng itim na fog. Pagkatapos nito, biglang umalangaw mula sa itim na fog ang isang sumabog na nakakapukaw ng kaluluwa. Isang nakakatakot na alon ng apoy, 1,000 talampakan ang taas, biglang kumalat mula sa itim na fog. Nagsimulang manginig ang buong lambak mula sa kumakalat na natitirang alon ng apoy. Nagsimulang umakyat ang napakalaking mga crackline na parang mga sapot ng gagamba habang ang malalaking bato ay bumagsak na may malalakas na putok. Ang buong lambak na binuo mula sa black metal rock ay biglang gumuho. Nang makita ang eksenang ito, agad na pumuti ang mga ekspresyon ng maraming eksperto na hindi umalis kanina. Battle Through the Heavens. Kabanata 920. Ang huling tagumpay. Ang napakalaking alon ng apoy ay tumakas sa lahat ng direksyon mula sa itim na fog sea. Ang mga natitirang alon na nilikha ng alon ng apoy ay naging dahilan upang ang mga puno sa loob ng 1,000 metro ng lambak ay naglalabas ng puff, na tunog habang sila ay naging abo. Kung titingnan ng isang tao ang eksena mula sa itaas, makikita ng isang tao ang isang luntiang kulay sa loob ng 1,000 metrong radius na halos agad-agad na mawawala,
kasama ang Demon Flame Valley bilang sentro nito. Maging ang kagubatan na mahigit 1,000 metro ang layo ay naging dilaw na Nalalanta. Maliwanag, ang mataas na temperatura na nasa loob ng alon ng apoy ay nag-vaporize ng lahat ng kahalumigmigan sa loob ng rehiyong ito. Ang lakas ng apoy na lotus ay nakakatakot. Sa sandaling ito, ang Demon Flame Valley ay nasa ganap na kaguluhan. Ang mga malalaking bato na gumulong pababa mula sa pader ay naging sanhi ng mga tao mula sa Demon Flame Valley, na walang oras upang ihanda ang kanilang mga sarili, na magdusa ng malaking pagkalugi. Okay pa rin ito para sa ilang maliksi na eksperto. Naiwasan pa rin nila ang malaking kalamidad na ito sa kanilang bilis. Gayunpaman, ang mga mabagal ay inilibing sa isang napakalaking guho ng bato. Ang mga eksperto sa bukas na lupa, na huli nang umalis, ay nakatakas lamang mula sa lambak pagkatapos ng ilang matikas na pag-iwas. Dahil sa nakakatakot na alon mula sa napakalaking apoy sa kalangitan, walang nang ahas na lumipad. Takot silang hampasin ng alon. Ang kanilang pagtatapos ay malamang na maging miserable kung nangyari iyon. Pagkatapos lamang na tumakas ang lahat sa Demon Flame Valley sa isang kahabag-habag na paraan ay tumigil sila sa pagtakbo, ngunit lahat sila ay nayanig ng husto. Tumayo sila sa isang dalasdis at tumingin sa maraming taluktok ng bundok sa kanilang paligid na biglang nawalan ng laman. Lahat sila ay hindi sinasadyang huminga ng malamig na hininga. Ang kagubatan ng bulubunduking ito ay nawasak ng apoy na lotus ni Xiaoyan. Ang lahat ay nakatayo sa labas ng lambak sa tahimik na paraan. Napakatahimik ng kapaligiran. May isang hitsura ng pagpapatahimik sa loob ng mga mata ng medyo maraming tao. Malamang na kahit isang ordinaryong piling tao na Daozang ay mahihirapang lumikha ng ganoong nakakatakot na pagkawasak. Hindi inaasahan na ang lahat ng ito ay nagmula sa mga kamay ni Xiaoyan. Tanging sa sandaling ito ay tahimik na nawala ang pagdududa tungkol sa tsismis na si Xiaoyan ay maaaring makipaglaban sa isang piling tao na Daozang. Sa loob ng karamihan, sina Sumei, Wu Tai, Old Yinggo, at ang iba pang mga katulong na tinawag ni Xiaoli ay nagpalitan ng tingin sa isa't isa. Nakikita nila ang pagkabigla na mahirap itago sa mga mata ng kabilang partido. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakita nila ang Fire Lotus Dao technique ni Xiaoyan. Noong sinundan nila siya sa Jiama Empire noon, naipakita ito ni Xiaoyan laban sa Misty Cloud Sect. Gayunpaman, ang lakas noon ay mas mahina kumpara ngayon. Maliwanag, ang lakas ng Fire Lotus na Dao technique na ito ay mabilis na lumago kasunod ng pagtaas ng level ni Xiaoyan. Ang lakas ng kasanayang ito ay nakakatakot sa lamang na lakas ng 6-star Dao Huang. Kapag naabot niya ang klase ng Daozang, malamang na mahirap para sa kanya na makahanap ng kalaban sa loob ng klase ng Daozang. Ang potensyal ng paglaki ng taong ito ay talagang nakakatakot. Hindi dapat maging kaaway sa kanya. Ang kaisipang ito ay lumitaw at nanatili sa puso ng grupo ni Sumei sa sandaling ito. Nagkaroon sila ng isang uri ng pagkakaibigan ni Xiaoyan, at alam din nila ang kaunti tungkol sa kanya. Ang kabataang ito ay nakagawa ng maraming kalaban sa mga taong ito. Kahit na marami sa mga kalaban na ito ay mas malakas kaysa sa kanya, nagawa pa rin niyang magpumilit hanggang sa huli. Bukod dito, ang tanging tao na lumakas sa panahon ng labanan ay siya lamang. Maging si Han Fang, na dating itinuturing na Pale Emperor ng Black Corner Region, ay tumanggi sa mahabang labanan. Ngayon, baka tuluyan na siyang magparokya sa lugar na ito. Bagamat alam ng lahat na si Han Fang ay isang elite na Daozang, ang kanilang mga puso ay unti-unting nahilig sa pabor kay Xiaoyan pagkatapos na maranasan mismo ang takot ng apoy na lotus. Mas malakas talaga ang Fire Lotus ng taong ito. Tumingin si Xiaoli sa paligid. Nakita niya ang 1,000 metro ng iskarlata na lupa at hindi sinasadyang umiling. Bumantong hininga siya at tumawa. Ang pagkabigla at takot ng mga eksperto at pinuno ng mga paksayon mula sa Black Corner Region sa paligid niya ay lahat nakuha sa kanyang mga mata. Isang parang torrent na pagmamataas ang tahimik na umusbong sa kanyang puso. Ang kakayahang takutin ang mga rebeldeng eksperto mula sa Black Corner Region hanggang sa sila ay masunurin ay tiyak na hindi maaaring makamit ng isang ordinaryong eksperto. Gayunpaman, si Xiaoyan, ang kanyang ikatlong kapatid, ay nagawa ito.
Isang mainit at mapagmataas na ngiti ang lumitaw sa mga mata ni Xiaoli habang itinaas niya ang kanyang ulo at tinitingnan ang payat na likod sa malayong kalangitan. Karaniwang nakita niyang lumaki si Xiaoyan ng paisa-isa sa mga taong ito. Tiniis ng binata noon ang pangungutya habang dinadala niya ang kahihiyan at reputasyon bilang isang walang kwentang tao. Sa kanyang dedikasyon at katigasan ng ulo, ang binata ay umalis sa kanyang tahanan at naglibot sa imperyo. Naalala ni Xiaoli ang isang malayong alaala ng biglaang pag-unawa. Sa wakas ay naunawaan niya kung bakit ang kanyang ama ay naglagay ng pag-asa sa kanyang ikatlong kapatid, na itinuring ng lahat bilang isang biro, nang makita niya ang binata na may bitbit na isang napakalaking mabigat na pinuno sa gilid ng disyerto, na nagtitiis sa kanyang malungkot na pagsasanay. Lumipas ang panahon, at unti-unting nawala ang pagiging sentimental ng binata sa panahon ng kanyang pagsasanay. Siya ay lumilitaw na sumailalim sa isang pagbabago. Siya at ang kanyang pinuno ay nakipaglaban sa isang makapangyarihang nilalang, ang Misty Cloud Sect, sa harap ng hindi mabilang na bilang ng mga nakatulala na tingin sa Jiama Empire. Noong panahong iyon, maaaring kinutya ng maraming tao ang kamangmangan ng pagsisikap na gawin ang imposible. Gayunpaman, makalipas ang ilang taon, nang ang isang batang figure ay tumayo sa Misty Cloud Mountain at gumamit ng mahinahong boses upang matukoy ang kapalaran ng Misty Cloud Sect, sa wakas ay may nakaalala sa eksena noon. Bilang karagdagan sa pagpapakawala ng isang pagkabigla ng tandang, kailangan nilang matutunan kung paano huminga at huminga muli. Talagang iyon ang kaso ng hindi pananakot ng isang binata dahil sa pagiging mahirap. Ang oras ay parang tubig lamang at ang malambot na kabataan ay nagbagong anyo sa isang mature, binata sa loob ng ilang taon. Sa mga taon na ito, nag-iwan siya ng mga alaala pati na rin ang isang reputasyon saan man siya maglakad. Sa sandaling ito, ang mga taong nakakilala sa kanya ay hindi sinasadyang masindak kapag naaalala ang eksenang ito. Sino ang mag-aasam ilang taon na ang nakalilipas, na ang binatang ito, na minamaliit at may diskriminasyon sa loob ng angkan, ay makakalikha ng ganoong reputasyon. Ama, ang iyong paningin ay talagang napakahusay. Ang ikatlong kapatid na lalaki ay maaaring maging ang pinakanamumukod-tanging tao sa kasaysayan ng ating angkan. Baka malagpasan pa niya ang tinatawag na mga ninuno ng angkan ng Xiao, na maaaring wala na binanggit mo noon. Unti-unting huminahon ang pag-iisip ni Xiaoli habang itinaas niya ang kanyang ulo, tinitingnan ang payat na likod sa kalangitan at mahinang mamulong. Ang itim na fog ay nagkalat at naanod sa kalangitan. Matapos ang nakakatakot na pagsabog ng Fire Lotus, ang orihinal na napakalaking rehiyon ng itim na fog ay ganap na nawasak. Ang tumatagos na itim na fog ay nakakalat sa bilis na nakikita ng mata. Nanlamig ang mga mata ni Xiaoyan habang pinagmamasdan ang mabilis na nakakalat na itim na fog. Naglabas siya ng isang pares ng medicinal pill mula sa kanyang singsing at pinasok ito sa kanyang bibig. Kaagad, isang bahagyang pamumula ang bumungad sa kanyang maputlang-puting mukha. Ang paggamit ng tatlong kulay na Fire Lotus ay naubos ang 1 toneladang Daoqi. Gayunpaman, maswerte na ang lakas ni Xiaoyan ay malakas na. Kaya naman, ang mga sumunod na pangyayari ng unti-unting pagkawala ng malay sa sandaling umalis ang apoy na lotus sa kanyang kamay ay hindi na nangyari. Ang Little Fairy Doctor ay nakatayo na nakaharap sa hangin sa tabi ni Xiaoyan. Ang malademonyong alindog na nakapaloob sa kanyang kulay abulilang mga mata ay mariing nakatitig sa isang lugar sa itim na fog. Isang makapal na lasong fog ang tahimik na bomb-alot sa kanyang kamay habang siya ay naghahanda sa pag-atake. Ang itim na fog ay unti-unting nagkalat sa ilalim ng maingat na mga mata ng dalawang tao, na nagpapakita ng isang napakamiserableng figure sa loob. Sa sandaling ito, sira-sira ang damit ni Han Fang. Ang kanyang katawan ay wala kahit isang patch ng balat na mukhang normal. Ang mga bula ng dugo ay lumalabas sa isang makakapal na paraan at ang kanyang buhok ay ganap na nasunog. Puno ng bakas ng dugo ang kanyang mukha at dibdib. Kung titingnang mabuti, kalahati ng mga kamay ng taong ito ay nagkahiwalay. Tumutulo mula sa kanila ang sariwang dugo. Sa pagtingin sa eksenang ito, kitang-kita na sa kabila ng pagligtas sa kanyang buhay, ang mga pinsala ni Han Fang ay lubhang nakakatakot. Tila mananatili siyang baldado kahit gumaling siya. Lahat ng tao sa lupa ay tumingin sa hitsura ni Han Fang at hindi sinasadyang pinunasan ang kanilang malamig na pawis.
Ang kanilang mga puso ay nagtataglay ng ilang matagal na takot para sa nakakatakot na mapanirang lakas ng apoy na lotus. Ang matandang Yingshan, na tumigil na sa pakikipaglaban, ay tumingin sa miserableng ugali ni Han Fang. Bumakas din ang takot sa kanyang lumang mukha. Alam niya na kung siya iyon sa halip na si Han Fang, malamang na ang kanyang kapalaran ay mas masahol pa sa hitsura ni Han Fang ngayon. Mukhang walang pag-asa para sa Bodhisattva body transformation saliva. Ang batang ito ay masyadong mahirap harapin. Ang iyong pagiging maingat ay hindi walang dahilan. Bumantong hininga ang Old Yingshan sa kanyang puso. Nilinggan niya ang kanyang ulo at nagsalita ng may mapait na ngiti kay Mo Tianxing sa gilid. Nang marinig ito, ang mukha ni Mo Tianxing ay nagpakita ng malamig na ngiti. Mahina niyang sinabi, "Ayon sa alam ko, ang Fire Lotus na ito ay hindi pa rin ang pinakamalakas na trump card niya. Maaaring napakalakas ng tatlong kulay na Fire Lotus na ito, ngunit imposibleng maging sanhi ng malubhang pinsala sa isang tao sa antas ng Old Ground Demon Ghost." Agad na nanliit ang mata ng Old Yingshan nang marinig niya ang mga salita ni Mo Tianxing. Ilang sandali pa, tahimik siyang tumango. Ang kasakiman sa kanyang puso para sa Bodhisattva body transformation saliva sa wakas ay namutla. Ang isang kayamanan ay maaaring maging mabuti, ngunit iyon ay mangyayari lamang kung ang isang tao ay may buhay upang tamasahin ito. Natural na walang kamalay-malay si Xiaoyan na ang mga salita ni Mo Tianxing ay nakapidyo sa matandang Yingshan na patuloy na manggulo sa kanya. Sa sandaling ito, ang layunin ng pagpatay sa loob ng kanyang maitim na mga mata ay agad na lumusab nang makita si Han Feng na nagpapakita ng kanyang sarili. Gayunpaman, bago siya kumilos, ang Little Fairy Doctor sa kanyang tabi ay sumugod sa parang kidlat na paraan. Sa isang iglap, nagpakita siya sa harap ni Han Feng. Ang kanyang mga kilay ay naglalaman ng kasamaan habang ang isang malamig at walang pakialam na sigaw ay biglang lumabas sa kanyang maliit na bibig. Blood corrosion. Naninigas ang katawan ni Han Feng nang tumunog ang sigaw. Kaagad, isang kakaibang kulay pula ng dugo ang bumungad sa kanyang katawan, na ginawa siyang parang dugong tao. Ikaw. Gumamit ka ng lason. Ang kumukulo na pakiramdam na ibinuga mula sa dugo sa loob ng kanyang katawan ay naging sanhi ng agarang pamumutla ng mukha ni Han Feng. Ang kanyang mga mata ay marahas na nanlilisik sa Little Fairy Doctor habang siya ay sumisikip. Malamig ang tingin ng Little Fairy Doctor kay Han Feng. Itinaas niya ang kanyang daliri at agad itong idiniin ng malakas sa ulo ng huli. Kakaibang singhot ang lumabas sa kanyang bibig. Bang! Biglang nanlaki ang mga mata ni Han Feng nang damapo ang tunog na ito sa kanyang tainga. Parang lalabas na ang mga mata niya. Pagkatapos, nakarinig siya ng muffled sound habang ang kanyang balat ay pumutok. Ang sariwang dugo ay napalitan ng dugong fog na nakakalat sa kalangitan. Ang biglaang pagputok ng dugo ay naging sanhi ng pagkatulala ng lahat. Agad nilang nakita ang sirang katawan ni Han Feng na unang bumagsak mula sa langit. Sa wakas, bumagsak ito ng husto sa isang bato. Isang snap sound ang lumitaw at maging ang kanyang mga buto ay nahati sa sandaling ito. Ang mundo ay naging ganap na tahimik habang ang lahat ay nakatitig sa tumpok ng bulok na laman. Walang inaasahan na si Han Feng, na may malalaking plano isang oras lang ang nakalipas, ay sa sandaling ito. Nahulog sa ganoong katapusan. Habang ang lahat ay sumisikip, wala ni isa sa kanila ang nakadama ng isang hibla ng espiritual na lakas na tahimik na lumabas mula sa tumpok ng duguan na karne. Pumasok ito sa lupa at mabilis na tumakas. Bang! Nang malapit nang tumakas ang thread ng spiritual strength, isang itim na figure ang biglang nahulog mula sa langit. Isang kamao ang marahas na nabasag sa lupa at binawi mula rito. Ang isang espiritual na lakas ay nakikipagpunyagi ng buong lakas sa kanyang kamay. Bahagyang bumungad dito ang ganid at mabangis na mukha ni Han Feng. Senior, kung aalis ka ngayon, paano ka magiging karapat-dapat sa malaking regalo na ibinigay ko sa iyo? Bahagyang ngumiti si Xiaoyan habang tinitingnan ang espiritual na lakas sa kanyang kamay. Gayunpaman, ang kanyang ngiti ay naglalaman ng parang talam na layunin ng pagpatay.